kaluwalhatian. Kaluwalhatian, magsambay, magsambay alay sa'yo. Lahat ay ibibigay, lahat ay ibibigay. Maging aking buhay, maging aking buhay. Harapan dapat na purihin, harapan dapat sambahin, sambahin. Harapan dapat na awitan, harapan dapat mahalin ang Panginoon. Samba, hallelujah! Purihin natin ang Diyos, ang lahat ng bagay ibigay natin para sa Kanya. Lahat ng papuri sa ngalan mo. Yes, God, hallelujah! Kaluwalhatian, magsambay alay sa'yo. Lahat ay ibibigay, maging aking buhay. Harapan dapat na purihin, harapan dapat sambahin, harapan dapat na awitan, harapan dapat mahalin, harapan dapat na purihin, harapan dapat sambahin, harapan dapat na awitan, harapan dapat mahalin ang Panginoon. Isang pa po, hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Pasalamatan ka, Panginoon! Lahat ng papuri sa ngalan mo. Sa'yo lang, O Diyos, ang lahat ng papuri. Hatian, pagsabayan ay sa'yo. Lahat ay ibibigay, maging aking buhay. Harapan dapat na purihin, harapan dapat sambahin, harapan dapat na awitan, harapan dapat mahalin, harapan dapat na purihin, harapan dapat sambahin, harapan dapat na awitan, harapan dapat mahalin, harapan dapat na purihin, harapan dapat sambahin, harapan dapat na awitan, harapan dapat sambahin ang Panginoon. Hallelujah! Ngayon pa po, sama-sama nating purihin ang Diyos. Hallelujah! Sambahin natin ang Kanyang pangalan. Amen! Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Itaas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama. Sabay, itaas ang ngalan mo. Itaas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama. Sumasamba sa'yo. Ngayon naman, hallelujah. Tataas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen, hallelujah. Woo! Hallelujah. Woo! Hallelujah. 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 Woo! Sama-sama. Itaas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama. Pasamba sa'yo. Sama, hallelujah. Itaas ang ngalan mo, Diyos. Itaas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama. Itaas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo.
Jesucristo, kami ay sama-sama. Masamba sa iyo. Oh, pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sabay-sabay natin papurihin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Papupurihan ka, 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 papupurihan ka. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo, kami ay sama-sama. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo, kami ay sama-sama. Masamba sa iyo. Hallelujah. Sasayaw-sayo, sasayaw-sayo, Iwan natin ating Diyos ng buhay. Amen. Hallelujah. sasayaw-sayo, sasayaw-sayo. Sabi po na salita ng Diyos, tayong lahat ay nilikha ng Panginoon. Amen. Ang lahat ng mga bagay na nilikha niya. Paano pa kaya tayo? Meron tayong katawan, may mga kamay, may mga tinig. Upang sumamba, sayawan ang ating Diyos ng buhay. Amen. Hallelujah. Sasayaw. Ho, ho. Sasayaw-sayo, sasayaw-sayo, sasayaw-sayo. Sasayaw-sayo. Oh, oh, yeah, yeah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng papuri ay sa inyo lamang, Panginoon. Hallelujah. We worship you, Lord God. I worship you, Lord God. And everything, Lord God. Jesus. Yes, hallelujah. Sabi po sa salita ng Diyos sa mga awit, 40 verse 5, Yahweh aking Diyos, wala kang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap, sa maraming bagay na iyong ginawa. Kung pangahasan kong sabihin, ang lahat nangangamba akong may makalimutan. Hallelujah! Pero Panginoon, hindi namin makakalimutan ang araw na ito, O Diyos, na lagi mo ibinibigay sa iyong mga anak. Sambahin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Pasalamatan ka, O Diyos, sapagkat walang katulad at walang makapapantay sa ginawa mo para sa amin. Salamat, Panginoon. Higit pa sa atula, higit pa sa mga awit, maging ang buhay namin ay kulang. Patuloy, God, gagawin namin ito para sa inyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Yes, Lord God. Awit ko man, lahat ng awit santo, di kaya ilarawan dakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad,
Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Isa pa, O Diyos, lahat ng bagay nasa buhay namin, iaalay namin para sa inyo, Panginoon. Awitin ko man Lahat ng awit sa mundo, di kayang inarawan ang dakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. sa habang Panahon, wala kang katulad. wala kang katulad, O Diyos. Katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, Wala kang makapapantay sa pag-ibig ko sa buhay namin. mapantay sa'yo. Wala kang makapapantay ang mga bagay ko. Diyos, Sapagkat ikaw ang Diyos namin. Kailan ka ba hindi nagbabago? Yes, Lord God. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay natin sabay ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Woo! Hallelujah. Jesus sa iyo ang papuri, O Lord God. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa iyo. Hallelujah. Jesus, sa'yo ang karangalan, Kapangyarihan. kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at Purihin ka sa awit, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa
Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa po sa huling pagkakataon, higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Jesus. Wala kang katulad among Diyos. Walang makapapantay sa iyo. Lahat ng bagay ibibigay namin. Maging ang aming buhay, ang aming awitin. Pupurihin ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, may mga awitin para sa inyo. Lord God, sa umagang ito, patuloy namin tinataas ang pangalan mo. Nilululahati, Panginoon, ang kadakilaan mo, O Diyos. Ikaw lang ang aming sasambahin, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Welcome po dito po sa Victory of Christ Church. Kung mayroon pong bago at maging sa social media, mga nanonood, ay narito po tayo sa Victory of Christ Church na walang tinataas na reliyon, kundi si Jesus lang. At nawa po, yung mga malapit dito sa BDO Binagonan, nandito lang po ang church namin. Pwede po kayo pumasyal at kayo po ay mapagpala at makapakinig ng buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Praise God! Ngayon po ay tuloy-tuloy na po tayo sa salita ng Panginoon. At nawa tayong lahat ay talagang makapakinig. At huwag mo munang pansinin ang inyong mga nasa tabi. At focus po tayo sa pakikinig sapagkat ito po ay sadyang napakahalaga. So ngayon pong umagang ito, ang nais ko po dali sa inyo, mga kapatid, ay ang right hearing leads to right believing. Ang tamang napapakinggan ay nagdadala sa tamang paniniwala. At yan po ay napakahalaga. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng dalawang tenga. Amen. At ilan ang ating bibig? Isa lang. Ibig sabihin, mas maganda na mas makinig tayo kaysa tayo ay magsalita. Sapagkat ang pagsasalita o pakikinig ng tama, ito ay isang pundasyon na magdadala sa atin habang tayo darito sa lupa na isang matibay na pamumuhay at matibay na paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya mahalaga po ang pakikinig. Kaya nawa po, lahat tayo ay talagang makapakinig sapagkat ito po ay pagkain ng ating espiritu. Tayo po ay binubuo ng espiritu, kaluluwa at katawan. Ang pinakamahalaga po dyan sa tatlong component na yan ay ang ating espiritu. At yan po ang dapat mapakain natin ng gusto. Sapagkat pag yan po ay naging malusog, ay magiging malusog din po ang ating kaluluwa at ang ating pisikal na katawan. Susunod lang po yan, ang ating kaluluwa at pisikal na katawan sa ating espiritu. Sapagkat yan po yung tunay na tayo. Ang ating katawang panlupa ay ang tirahan lang ang tunay na tayo. Pag namatay ang tao, babalik yan sa alikabok o sa alabok o sa lupa, sabi ng Bible. Pero yung totoong tayo ay babalik yan sa Diyos kung ikaw ay tumilala sa Kanya.
Kaya dapat po ay makinig tayo mabuti sapagkat ito po'y pundasyon natin. So, right hearing leads to right believing. Ito po'y isang pundasyon na binigyan din ng pagpapahalaga ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po sa Revelation chapter 2 verse 7, sabi doon ay siya na may pandinig ay makinig. Sabi doon ay talagang binigyan ng pagpapahalaga at inuulit-ulit pa. No? Minsan, pag nangangaral ang ating Panginoong Jesus, ay binabanggit niya na siya na may pandinig ay talagang makinig. Eh, lahat po tayo may pandinig. Amen? Amen. Tayong lahat ay merong tenga. Wala ditong nilikha ang Diyos na walang tenga. Lahat tayo may tenga, kaya dapat po ay makinig tayo mabuti. Ito pong ating napapakinggan, ito'y hindi nakikita, ito ay naririnig. So, mas matindi yung hindi nakikita kaysa sa nakikita. Kaya itong naririnig natin, hindi natin ito nakikita, pero mga kapatid, magbibigay ito ng kapangyarihan sa atin. At ito rin po ay isang susi para tayo makatanggap ng himala, biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Sapagkat kapag tayo nagkaroon ng tamang pundasyon, mga kapatid, magiging matibay ang ating buhay. Katulad po ng isang building. Mga kapatid, lahat ng building, lahat ng bahay ay meron niyang pundasyon. Pag mahina ang pundasyon, gigiba ang building, maging ang bahay. Maaaring tumagal lang ng ilan, pero pagka merong matinding lindol, yan ay nawawasak. Kaya mahalaga po yung kaalaman. Ang pakikinig ay nagdudulot ng kaalaman sa ating buhay. Kapag wala tayong napapakinggan, paano tayo magkakaroon ng kaalaman? Kaya kailangan meron tayong napapakinggan. Katulad ng isang estudyante sa secular school, no? Sila ay may pundasyon ng pakikinig sa professor nila, sa teacher nila. At kapag tama yung napapakinggan nila, katotohanan yung napapakinggan nila, mga kapatid, dadalhin nila yan hanggang sa kailang paglaki. At pagka talagang yan ay dinaris pa ng gusto, may pagka-graduate nila, baka sila ay summa cum laude pa. Amen? Amen. Sapagkat binigyan nila ng pagpapahalaga ang pakikinig. Kaya napakahalaga po ng pakikinig. Maging sa korte, pag merong hearing, ano ang magbibigay ng talagang para magkaroon ng tamang judgment? Siyempre, yung katotohanan. Tama? Yung katotohanan ang dapat. Kaya, dapat ang napapakinggan po natin ay katotohanan. Praise God. Ngayon po, hallelujah, dahil napakahalaga po ng pakikinig, sabi po ng Panginoong Jesus, doon po sa Luke chapter 10, verse 42, nung nakikinig po nang nangangaral po si Jesus, at nando si Martha and Mary, si Martha po ay busy sa pag-aasikaso, no? Paghahanda. Pero si Mary ay talagang nakikinig kay Jesus. Sabi ni Martha, Panginoon, kaya niyo namang tulungan ako ni Mary. Pero sabi ng Panginoong Jesus, binigyan niya dito ng talagang emphasis yung kahalagahan ng pakikinig. Kaya sabi ni Jesus, one thing is needful. Isang bagay lang ang mahalaga o kailangan. At si Mary, ginawa niya yung isang bagay na yon. At yung pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Sabi ng Bible, Psalm 119, verse 89, the word of God is settled in heaven. Ang salita ng Diyos ay talagang nandun nakatatag sa langit. No? At ito ay siyang katotohanan na anumang kailangan ng tao, ang salita ng Diyos ang mayroong solusyon. Bawat problema, bawat pinagdaraanan, bawat kabigatan ng tao, ang banal na salita ng Diyos ang mayroong solusyon. At kung ang kailangan ng tao, yung pinakakailangan ng tao sa balat ng lupa, mga kapatid, na kaligtasan ay sa Biblia lang matatagpuan o salita ng Diyos, at sinasabi doon, ang tinutukoy ng Biblia ay si Jesus. Ang panampalataya kay Jesus ay maliligtas. Amen po ba?
So everything leads to Jesus. Everything leads to the Word of God. Kaya kailangan nating mapakinggan ang salita ng ating Panginoon. Sabi po ng Psalm 12 verse 6, sabi doon, the Word of the Lord is pure words. Ang salita ng Diyos ay purong salita. No? At purified 7 times like a silver. Yun ang sabi ng Psalm 112 verse 6. Ito ay pinuro, pinurify. No? Talagang tumaan sa matindi na katulad po ng pilak na dumaan 7 times. Bakit matindi ang salita ng Diyos? Sapagkat ito po, mula pa noon hanggang ngayon, iba-ibang tao, iba-ibang panahon ang gumawa. Pero dahil sa inspiration ng Holy Spirit, wala po itong contradiction. Dumaan sa tagal ng panahon. Iba-ibang tao, iba-ibang panahon. Dito pala kayo makikita mo ang salita ng Diyos. Ang pinakabasihan ng lahat ng gusto nating malaman. Mga kapatid, sa buhay na ito, hindi lang sa spiritual, kundi sa physical at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ang salita ng Diyos ay mayroong masasabi na katotohanan sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin si Jesus? Kaya napakalaga kung mapakinggan natin ito. Ito ay magdadala sa atin sa katotohanan, magdadala sa atin ito sa tagumpay, magdadala sa atin ito sa pagpapala, at magdadala sa atin ito sa himala, anumang klaseng himala ang gusto natin. Sapagkat walang imposible sa Diyos, basta makinig lang tayo ng kanyang salita. That's why ang mga tao ay dapat mayroong panahon sa salita ng Panginoon. Kahit gaano ka-busy, mga kapatid. No? Sabi ng Bible, 6 na araw ay sa'yo na lang. At ang isang araw ay bigay mo sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya mahalaga po na tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi po ng Hebrews 10:25, huwag natin kalimutan ang pagtitipon. Malinaw po doon ang sabi, no? Pagtitipon, face to face. Hindi po sinabing online. I'm sorry po, no? Pero doon po sa mga nanonood, ay okay lang po yan sapagkat kung meron tayong mga valid na talagang reason, mga kapatid, hallelujah, pero mas mahalaga, mga kapatid, ay tayo talaga ay meron din physical, literal na pagsasama-sama face to face o pagdalo sa gawain ng Panginoon, sapagkat yan ay iniutos ng ating Panginoon. Mahalaga pa rin yung ating sama-samang pagsamba at pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Praise God! Huwag natin kalimutan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag natin kalilimutan ang pagsamba sapagkat yan po'y laging magkasama. No? Laging magkasama yan sapagkat tayo nilikha ng Diyos para sa isang bahin. It's not for ourselves. God created us not for ourselves, even for our family only. No? But primarily, ang Panginoon ang dapat lagi natin inuuna. Sapagkat sabi ng Bible, Mateo 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things you need. Sabi doon, all the things. Hindi sinabing some, hindi sinabing many, but all the things you need. Lagi ko nga pong sinasabi, everything under the sun, if it is according to God's will, nandyan ang sagot ng Lord laging yes sa bawat panalangin natin. Kailangan natin ng himala na kagalingan sa ating stage 4 cancer. Yes, ang sagot ng Panginoon. Laging, oo. Hallelujah. Ang sagot ng ating Panginoon. Kaya, everything we need, anything under the sun, mga kapatid, ay talagang sinasagot ng Panginoon. Sapagkat siya ay nakikita natin sa banal na kasulatan, lahat ng lumapit kay Jesus, walang napahiya. Ang mga may sakit at karamdaman, nung siya ay physical na nangangaral ng salita ng Diyos, sabi ng Bible, and He healed them all. Sabi ng Panginoon, lahat sila may pangangailangan na nakinig ng salita ng Diyos. Hallelujah! Ay pinagaling ng Panginoon. So mahalaga yung talagang pakikinig ng salita ng Diyos.
Hallelujah. Sapagkat pag tama ang ating napakinggan, magdadala sa atin ito sa tamang paniniwala. Palagay ko na alikabok. Kaya mahalaga na tiyakin natin na habang tayo po ay narito sa mundong ito, yung tama ang ating napapakinggan. May mga bagay na akala natin ay tama, kaya sabi ko nga, tiyakin po natin. Ito nung May mga bagay na napapakinggan natin na akala natin tama. Pero alam mo ba mga minamahal, kapag ang napakinggan natin, sa tingin natin ay tama, pero habang ikaw ay nabubuhay, hanggang sa huling pagkakataon bago dumating si Jesus at nagkaroon ng hindi magandang resulta sa napakinggan mo na akala mo ay tama, mga kapatid, meron po tinatawag talaga na consequences. Pero kapag tama ang napakinggan mo, tinanin mo yan sa puso mo, mga kapatid, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, tama ang inyong magiging buhay. Sabi po ng Proverbs 14 verse 12, sabi doon, there is a way that seems right to a man, but the end of it is the end of death. So minapakinggan natin, akala natin tama. Lalo pag sa kaligtasan, sila yung marami, siguro sila yung ligtas. Sa isang reliyon, sila yung pinakamarami. Siguro sila yung ligtas na implant o nalagay sa isip mo na tama. Pero sabi ng Bible, ang dulo pala noon ay dulo ng kapahamakan. Hindi lahat ng marami ay yun ang totoo. Si Jesus Christ, mga kapatid, hallelujah, ay marami hindi naniwala sa Kanya. Meron pa mga reliyon noong panahon na yun, ang Sadducees and Pharisees. Marami sila. At sila ay nangangaral ng kautusan. At si Jesus lang at ang Kanya mga disipulo, nilang mga followers. Pero hindi ibig sabihin ay tama yung mga nag-aral ng batas at nasa reliyon ng Judaism. Kundi ang mahalaga, kahit na konti, basta totoo, yun ang maganda. Amen? Palakpakan na natin si Lord. Kaya tiyakin natin habang tayo na rin ito na ang ating napapakinggan ay tama. At kapag ka ang salita ng Diyos, talagang seeker tayo, talagang tayo naghahanap ng katotohanan. Mga kapatid, ipapakita yan ng banal na Espiritu. And praise God sa panahon natin, nalaman natin na nasa panahon tayo ng biyaya, ito po pala yung tama. Sapagkat sabi ng Romans 6:14, wala na tayo sa panahon ng kautusan. Pero marami pang nabubuhay sa panahon ng kautusan. No, yan ang kanilang paniniwala. Tinatawag na mixture. Pinaghahalo ang kautusan at ang biyaya. But praise God, tayo po bagamat nag-umpisa na half-truth or majority ay truth. Dahil lahat tayo, basta nananampalataya kay Jesus, tayo ay ligtas. Pero habang tayo po ay tumatagal, merong revelation sa atin si Lord. At dinilin sa atin ni Lord, sa mga palang ito ay panahon ng biyaya, nabuksan ang ating kaisipan. Kaya pala kahit tayo noon ay kumilala kay Lord, pero may mga consequences pa, o meron pa mga habon o sumpa, dahil hindi pala 100% ang ating pinaniwalaan. Pero ang biyaya ng Diyos ay 100%, kaya sa biyaya ng Diyos, maganda ang ating pamumuhay. Amen? Because right hearing leads to right believing. And right believing produces right living. Mahalaga po yan, mga kapatid. Kaya dapat may tama natin. No? Yung ating pananampalataya sa ating tamang napapakinggan. Kaya marahil nakita natin na parang tama yung ating napakinggan noong una. Mayroon pang panahon. At pag-pray natin sa banal na Espiritu na habang tayo nabubuhay dito, makita natin yung tama. Mag-praise God. Maraming mga churches ngayon, maraming mga pastors and bishops namulat sa katotohanan na ang tama pala ang biyaya ng Diyos. Hallelujah! Ay siyang para sa lahat na dapat natin maintindihan at maunawaan. At salamat sa Diyos, tayo po mga kapatid, na kumilala sa Panginoon sa Bibliang kapamaraanan at sa biyayang kaparaanan. Narating natin ang tamang na pakikinig at naituwid ang mga pagkakamali o pagkukulang. At ngayon, hallelujah, nagkaroon tayo ng tamang paniniwala. At salamat sa Diyos, nagkakaroon tayo ngayon ng tamang pamumuhay. Amen?
Now, Tingnan mo, pag may nag-message, salita ng Panginoon, na makikita natin sa may Bible, nag-message sa kanya na po. ay makikita natin na sa mga may pangangailangan ng kagalingan sa kanilang karamdaman, ay talagang nagkakaroon ito ng magandang resulta. Ay, nako. At sa Mark chapter 5, verse 25, ayan, meron na ba? Okay, wala pa. Ito po yung himala ng isang babae na 12 taon nang inaagasan. At dito, yung isang magandang halimbawa na ang tamang napapakinggan ay nagdudulot ng tamang pananampalataya o paniniwala at nagdudulot o nagbubunga naman ito ng himala at pagpapala. At makikita natin yan sa buhay ng isang babaeng 12 taon nang inaagasan. Sabi po rito sa Tagalog, hallelujah, Mark chapter 5, from verse 25, ang sabi po rito, Isang babae. ayun, ano na pala, at isang babae na may 12 taon nang inaagasan, at siya'y napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot. Ano yun? At nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kaunti man, kundi Pagkos pang lumubha siya. lumulubha siya. So kung titignan natin, ang babae nito ay mayaman. Pangit ito. Pero may matindi siyang sakit. Pangit. At naubos na ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot. Pinagpalit mo na. Pero kahit konti lang, hindi man lang daw bumalik at bagkus lumubha pa. No, sa panahon kong yun. Kahit po sa panahon ngayon, ganun din eh. Di po ba, minsan, hindi naman lahat po. For the sake of money na lang ang ilan. Siyang Oh, tunay. para sa pagkagamot lang. Pero maraming hindi nakakatamo ng kagalingan. Hallelujah. At marami pa rin talaga yung talagang kahit sa kanilang pinansyal ay nahihirapan. At mas lumalala ang kanilang sakit at karamdaman. Sabi nito, verse 27, napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus. May movie kami na pinag- Malinaw po yun, sabi doon, nang pagkarinig niya tungkol kay lumalabas sa TV. Jesus. So mahalaga po yun, no? Kasi maraming tao ay maraming napapakinggan, pero hindi si Jesus ang kanilang napapakinggan. Kaya malabo ang himala, sapagkat si Jesus lang ang nagbibigay ng genuine miracles. Kasi merong fake miracles. Pero si Jesus, pag siya yung napakinggan natin, mga kapatid, hallelujah, yun ang sabi ng Biblia, ang babae ito, narinig niya tungkol kay Jesus at lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipo ang kanyang damit. Video editor So, ang babae ito, napapakinggan na niya na si Jesus, lahat ng kanyang pinanalangin, lahat ng lumapit sa kanya ay pinagaling. So, stable na ang kanyang heart na makakatanggap siya ng himala sapagkat nakita niya na makapangyarihan si Jesus. Kaya siya ay nagpunta. At ano yung sumunod? Sabi rito, verse 28, sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay kagaling ako. So nung marinig niya, nag-create ito ng pananampalataya at tamang paniniwala. At nung maniwala siya at pananampalataya, sinabi ng kanyang bibig. Kaya nga yung pananampalataya, no, mga kapatid, bunga ng tamang napakinggan, meron tayong nakabukod na pang sound. nagdulot ito ng pagsasalita ng tama, nagmumula sa kanyang puso. Kaya sabi niya, mahipo ko lamang. Sabi sinabi niya talaga sa kanyang bibig, mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit. Ako ay gagaling. So, grabe ang pananampalataya ng babae ito. Kasi tama ang kanyang Bakit may napakinggan. application ang ginagamit? No? Sabi ni Jesus, I am the way,
the truth, Peter, yun. and the light. So magkasama na yung sinabi ni Jesus sa John 14:6 na nandun na yung kaligtasan. Wala kang ibang makikitang kaligtasan sa sino ba man. Kahit sino ba Ano sa Tagalog ang pinaka-founder ng revelation? isang reliyon na sikat, Pinakadulong. mga kapatid, Ito ang Apocalypse. kahit na may mga gumaling sa kanyang ministeryo, kasi meron din fake Tutin yun. miracles, no? Remember, Moses doon sa yung ahas, yung tungkol na ginawang ahas, meron sa lamangkero, naging ahas din, peke po yung nasa lamangkero. Kaya mga kapatid, si Jesus, siya yung daan. Yung ano niya Siya yung natitikap daan ka sa na. kaligtasan, patungo doon sa langit. At siya yung katotohanan, wala nang iba pa. Tanggalin ko yung Kaya stretch pa sabi nga ng yun Acts eh. chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan ibinigay sa sino ng Acts langit na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala nang iba pa. Even religions, I'm sorry, na talagang nababagit natin ito sapagkat kailangan ang katotohanan ay marinig. Galing. Sapagkat ang tamang pag-ibig ang magpakalaya po sa atin. Kaya sabi ng John chapter 8 verse 32, sabi doon, seek the truth and the truth shall set you free. Marami kasing tao, baki sa ating mga kapwa Pilipino, dahil sa nilalang katuruan mula sa ibang bansa, mga kapatid, tayo ay naigamos ng ganong kaisipan, ganong kaalaman, sapagkat ang narinig natin sa tingin natin, tama! Sapagkat sa pag-aaral, kung sino at ano ang iyong unang napapakinggan, yun agad ang inyong pinaniniwalaan. Ayon po sa pag-aaral. Guys, Kaya wala tayo na pakinggan doon, basta may dinala sa 1.3 atin, megabits. tinanggap natin. Pero praise God, nang mabasa natin at marinig ang salita ng Diyos, si Jesus lang pala ang daan at ang katotohanan. At ang buhay at walang makapagkasama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Siya yung katotohanan. Siya ang dapat marinig. Kaya siya ang narinig noong ng babaeng ito. Pastor Bas. Na siya yung Nire-ready nagpapagaling. talaga nila yun. Kaya ano po ang nangyari mga kapatid? Hallelujah. Before yung ano, ready talaga. Verse 28, sapagkat sinasabi niya, o tapos na tayo niyan, at pagdakay na ampat. Pagdakay, ibig sabihin instant. Pagdakay na ampat ang kanyang agas at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. Immediate, Salot ang gumaling ano. pinagin po dito. Dahil talagang ang sakit ay salot eh. No? Kaya matindi yan. Ang virus, ang COVID-19, nagdudulot yan ng sakit. Kaya salot po yan. Pero yung kanyang tamang pakikinig at tamang paniniwala, tamang pananampalataya, nagdulot ito ng himala ng kagalingan. Amen? Praise God! Nothing is impossible with God. And nothing is impossible to those who believe. Kaya mahalaga po talaga yung paniniwala o tamang pananampalataya. At sabi ng verse 30, at si Jesus, sapagkat alastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya. May umalis na bisa. Naramdaman niya yun. Bakit kaya naramdaman niya, mga kapatid? Kaya talagang siya kasi ay puspos na ang kapangyarihan. Sabi ng John chapter 1 verse 14, si Jesus, yung nung una, siya yung salita. Siya yung salita. At sabi ng verse 14, mga kapatid, ang salita ay naging tao at nakisalamuha sa atin puno ng biyaya at katotohanan. Amen. Wow! Praise God! Kaya dahil siya puno ng biyaya at katotohanan, puno din siya ng kapangyarihan. Kaya sabi ni Jesus, all power is given unto me. Lahat ng kapangyarihan ay binigay sa atin mula sa Diyos Ama. Kaya sabi niya doon sa, I think, Luke chapter, Isaiah 61 verse 1, at pag-isa Luke, sabi doon, the Spirit of the Lord is upon me, sabi ni Jesus. Hallelujah. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin to preach deliverance to the captives, to heal the sick, and to bring recovery to those who are oppressed by the enemy. Kaya sa kanya, lahat ng kapangyarihan, kaya sabi niya, parang may lumabas sa aking kapangyarihan. Hinanap niya yung babae. Mapanibaga, Alam no? mo po ba, mga kapatid? Siya ay Diyos, alam niya ang lahat, kahit hindi niya kilala niya kung sino sa kanya. Amen?
Kaya tayo mga kapatid, nakaupo tayo dyan, nanonood tayo dito. Alam ng Diyos kung anong pananampalataya meron ka. Alam ng Diyos kung ano yung napakinggan mo. Alam ng Diyos ang status ng iyong pamumuhay. Ang pangangailangan at kung may sakit ang karamdaman ka. Isang pindot. Maring stage 2, stage 3, stage 4. Kailangan lang ng tamang mapakinggan. Kailangan mapakinggan mo si Jesus. Oo, kaya kapag... Hallelujah. Kailangan mapakinggan lang si Lord. Ang kanyang salita. We cannot separate God and His Word. And His Word. Hindi natin pa pwedeng paghiwalayin ang Diyos at ang kanyang salita. Kaya nga, si Jesus, yung sabi ng John chapter 1 verse 1, siya yung salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Nakihalubilo sa atin. Yung Word na nagkatawang tao. Mga kapatid, kaya si Jesus ay napakamakapangyarihan. Kung sinabi niya, sino ang umipo sa akin? Mga kapatid, alam niya kung sino yun. Pero pinakita lang niya dito mga kapatid na tungkol sa mga nakikinig. Yung kahalagaan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi dito, yung babae, medyo na-testing din, nasubok din yung babae, kung ano yung gagawin ng babae. Kaya sabi dito, verse 31, at sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong sinisisi ka ng karamihan. At sasabihin ko, sino umipo sa amin? At luminap siya sa malikot-libot upang makita siya na gumawa ng bagay na ito. Ngunit ang babae na natatakot at nangangatan, palibhasa'y nalalaman sa kanyang nangyari. Lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Tingnan niyo po yung reaction ng babae. Siguro po ito ay talagang dahil sa nangyaring himala sa kanya, maaaring siya nangangatan pa rin. Dahil emotional siya, very thankful siya na siya ay nakatanggap ng himala. At inanap siya ng Panginoon, mga kapatid, at sinabi niya ang katotohanan. Hallelujah. In verse 34, at sinabi niya sa kanya, anak, sabi ni Jesus, at sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Tingnan niyo po yung sagot ni Jesus. Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Bakit sinabi iyong pananampalataya? Kasi nakarinig na siya eh. Nagdulot na ng pananampalataya. Yung narinig niya na si Jesus ay nagpapagaling. Kaya sabi nga ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya dumarating, pumapasok sa ating buhay sa pakikinig at pakikinig. Kaya mahalaga talagang tayo makinig ng salita ng Diyos, na tayo na sa isang linggo ay magbigay tayo ng panahon na makinig ng salita ng Diyos. Hallelujah! Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah! Now, ito po ay exciting dito sa sinabi na ito ng Panginoong Jesus. Sabi rito, at sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. May magandang kapahayagan dito mga kapatid. Hallelujah. Sabi rito, yumaon kang payapa or may kapayapaan. Sabihin nga natin, may kapayapaan. Kaya mahalaga po ito mga kapatid, sapagkat sa oras na ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos, na-establish ang pananampalataya sa puso mo, at talagang sinabi mo na dahil sa mga lagay ni Jesus, ako ay gumaling na, tayo ay gumaling na, mga kapatid, maramdaman man natin o hindi, maging payapa tayo sapagkat tinanggap mo na by faith ang iyong pong himala ng kagalingan. Amen. Ito ha, sa kapahayagan dito ng Panginoon. Marami kasi na kapag ka nanalangin, Lord, by faith naman ako, bakit hindi ko naranasan yung kagalingan? Ang pananampalataya ay hindi nakikita. Pero ito po'y katulad ng pag-asa, yung pag-asa mula sa Diyos. May pag-asa mula sa tao o sa tulog ng iyong napakinggan sa sinabi ng tao.
hindi ba pagkahawakan ang pag-asa na yun? Pero pag sinabing pag-asa mo sa Diyos, hope in the Lord, Ayan, ang pag-asa na yun ay tiyak na mangyayari. Tiyak na mangyayari kasi sa Diyos ka umasa eh. At maaaring sinusubo ka lang. But one thing is very important, mga kapatid. Kapag ka pinanghawakan mo, gumaling ka na, huwag ka nang mag-alala. Maging payapa ka na. Don't worry. Hallelujah. Kahit may nararamdaman ka ba, yan po ang ibig sabihin sa ibang version o sa Greek translation ng word na kapayapaan o peace. Mga kapatid, pag sinabing peace, mga kapatid, huwag ka nang mag-alala. Pinagaling ka na ni Lord. Pinagaling ka na 100%. Hallelujah. Kaya sabi ng Mark 11:20-24, no, kapag tayo may pananampalataya, sinabi ng ating bibig mula sa ating puso, sabihin natin sa bundok na ito na lumipat doon sa karagatan, mangyayari nga kapag ikaw ay hindi nag-alinlangan. Hallelujah. Minsan, gawa ng diablo yung, hindi lang minsan, yung pong pag-alinlangan. Bagamat tayo tao lamang kapag tayo nag-alinlangan, i-rebuke nyo agad. Amen. Sa biyaya kasi kapag binanggap mo na, ikinlay mo na, ikaw ay magaling na, kahit meron ka bang nararamdaman, mga kapatid, pinagpapahinga ka ni Lord. Pag sinabing pinagpapahinga, hindi mo na dapat alalahanin na bakit may sakit ka ba. Oo. Naintindihan po natin. Babad. Kailangan talagang meron tayong kapayapaan. No? At inaangkin natin, Lord, thank you, pinagaling mo na ako. Lord, thank you, pinagaling mo na ako. Kaya sabi ng 1 Peter chapter 5, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Hindi ko na Because He loves us so much. Ayaw ng Diyos na tayo mag-alala. Kaya sabi nga ng Biblia, I think still in Book of Mark, sabi doon, pag pa tayo nag-alala, meron ba ito may dadagdag na buhay sa atin? Yun lang ba? Wala! Nakadagdag pa nga ng stress. Pero ipagkatiwala natin sa Lord. Hebrews chapter 4, tayo nakatanggap ng biyaya, pumapasok tayo doon sa kapahingahan na walang ibang makapagbibigay kundi ang Diyos lamang. Kalimutan mo na yung pag-aalala sa iyong sakit. Kalimutan mo na lahat ng mga yung kabalisahan. Ipagkatiwala mo kay Lord. Ibig sabihin, walang single worry na tayo gagawin. Trust God. Sabi ng Proverbs 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. In your own understanding, may nararamdaman ka. Pero kapag ka nagtiwala tayo sa Diyos, isipin mong wala ka nang nararamdaman sapagkat pinagaling ka na. Hallelujah! Amen! Praise God! Praise God! Eh, lalo ko minimension din yung mga hindi nila naramdaman ng una na sila'y pinagaling. Yung example ng 10 kerubi. Diba? Hindi agad nila naramdaman yung kagalingan. Pero sila'y pauwi na, nawawala yung mga sugat sa kanilang katawan. No, a good example, mga kapatid, na basta kinlay mo na yung kagalingan, remain in it, no? Talagang establish natin sa ating kaisipan na tayo pinagaling ng Lord. Huwag ka nang mag-alala sa iyong nararamdaman at sa kitang karamdaman. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. So as I close, mga kapatid, right hearing leads to right believing. Praise God. At kapag nagkaroon tayo ng tamang paniniwala at tamang pananampalataya, kasi many claims they have faith, pero tandaan natin kung may tamang pananampalataya, merong kulang na pananampalataya o merong maling pananampalataya. Kailangan ang pananampalataya mo ay nasa right object, sa tamang tao o tamang bagay, at wala nang ibang tamang bagay kundi o ang tamang kaligtasan o tamang tao at katotohanan kundi si Jesus lang at wala nang iba pa. Amen! So ito natin, sabi ng Bible, Hebrews chapter 12, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya yung author and finisher of our faith. Wala nang
iba pa, mga kapatid. Oh, yan. Doon tayo tumutok. Doon tayo tumingin kay Jesus. Na sa mga lagay niya tayo, iwanin niya. Doon sa kanyang tinapos na gawa sa krus, mga kapatid, tayo pinagaling na ng Panginoon. Never doubt, claim your healing 100%. At yun ay natanggap niyo na. At magugulat kayo, wala na akong nararamdaman. Parang gano'n. Wala na akong sakit at karamdaman. No, nakakalimutan niyo na kayo pala ay may sakit kasi hindi niyo yan pinakinggan ang inyong nararamdaman. Ang pinakinggan niyo, yung sabi ng salita ng Diyos. Hallelujah! Na tayo ay pinagaling na ng ating Panginoong Jesus. Lahat tayo subject to sickness and diseases because of what we eat, because of circles, because of radiation, because of polluted air, at marami pang iba. Lahat tayo ay open sa sakit at karamdaman. Pero kapag kayo may pananampalataya kay Jesus, no way sa mga anumang source ng sakit at karamdaman na yan, dinala na ni Jesus. Amen. Ang lahat ng pasakit para tayo magkaroon ng himala ng kagalingan at kaligtasan. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Tumayo po tayo lahat and we will pray.